What if ang Pilipinas na hindi na nagpapaloko? Noong unang panahon, may isang bansang tinatawag na perlas na silangan. Yan, mayaman sa lupa, mayaman sa dagat, mayaman sa talento, mayaman sa puso, mayaman sa ngiti, pero habang ang ibang bansa ay nagtayo ng tren, airport, science parks, maayos na kasada, malinis na ilog, disiplinadong lungsod at gobyernong may direksyon. Ang Pilipinas, nagpatayo ng tarpaulin, nagpagawa ng proyekto na may pangalan ng politiko, nagbigay ng ayuda bago ang eleksyon, nagpintura ng waiting shed na mukha nung konsehal ang bida, nagpatayo ng tulay na mas matibay pa ang ribbon cutting kaysa mismong tulay. At doon nagsimula ang sumpa. No? Hindi sumpa ng Diyos, hindi sumpa ng lahi. Hindi sumpa ng kahirapan. Sumpa ng sistemang ginawang negosyo ang bayan. Taong 2036, isang umaga, lumapag si Lolo Andres sa bagong Maynila International Gateway. Hindi na ito yung dating airport na pababa ka pa lang, stress ka na. Hindi na airport na mukhang terminal ng pagod. Hindi na airport na amoy pila, pawis at sir, bukas po yung counter pero sarado po yung bukas yung counter pero sarado yung sistema. Pagbaba niya ng aeroplano, tahimik, maayos, malinis, walang sumisigaw. Walang fixer, walang special lane para sa kakilala, walang travel tax at na parang parusa ba sa sariling mamamayan. Walang pila na parang audition sa teleserye ng paghihirap. Pagdating niya sa immigration, humingi siya, ngumiti yung officer, "Welcome home, sir." Ay, napahinto si Lolo Andres. "Anak, Pilipinas ba ito?" Abay, ngumiti ang officer. "Opo, sir, Pilipinas pa rin po. Pero hindi na po Pilipinas na tiniis ang mali." Paglabas niya, may airport train na diretso sa Makati, BGC, Quezon City, Bulacan, Cavite, Laguna, Clark, Subic at Batangas. Hindi pangarap, hindi feasibility study, hindi drawing. Totoong umaandar Sa loob ng tren, tahimik yung mga tao, walang naglalagay ng paa sa upuan, walang nagtatapon ng basura, walang nanonood ng TikTok na naka full volume na parang buong Pilipinas kasali sa algorithm niya. May batang babae na kumakain ng sandwich. Nang matapos, abay, hinanap niya yung basurahan. Sabi ni Lolo Andres, "Bakit hindi mo itapon dyan sa gilid?" Tumingin yung bata, "Lolo, hindi po kami ganon. Bayan po namin ito." Abay, parang tinamaan sa dibdib si Lolo Andres. No? Dati, ang laging sagot ng Pilipino sa mga mali ay ganito. Ganyan talaga sa Pilipinas. Pero sa bagong Pilipinas, bawal na ang linyang yun. Ang bagong sagot ay, "Hoy, hindi na pwede yan." Ang araw na pinatay ang mga demonyo, yun ang magandang mangyari. No? Hindi sila pinatay gamit yung baril, hindi sila pinatay o gamit yung dahas, hindi sila pinatay gamit ang galit. Pinatay sila gamit ang batas na may ngipin. Pinatay sila gamit ang transparency na walang lusot. Pinatay sila gamit ang digital government system na hindi kayang suhulan, di ba? Pinatay sila gamit ang mamamayang hindi uto-uto. Nung taong yon, ipinasa ang pinakamabigat na batas sa kasaysayan ng bansa. Batas laban sa demonyong politiko. Hindi ito official na pangalan Siyempre, hindi ganun yun. Pero, yun ang tawag ng mga tao. Ang totoong pangalan niya, Public Integrity, Anti-Dynasty, Anti-Kickback, Full Transparency, and Lifetime Accountability Act. O, di ba ang haba? Pero, sobrang haba talaga. Kaya sabi nung masa, yung batas na pumapatay sa mga buhaya. Ayun, maganda yan. Sa ilalim ng batas na ito,
Ang lahat ng government contracts ay online. Ang lahat ng bidding ay nakastream. At ang lahat ng gastos ng opisyal ay public record. Ang lahat ng political dynasty ay binuwag. Ang dami niyan. Nasa Senado ngayon, di ba? Nasa gobyerno. Ang lahat ng unexplained wealth ay kinumpiska. At ang lahat ng corrupt officials ay banned for life. Ang lahat ng magnanakaw at nagnakaw sa bayan ay hindi na makakatakbo kahit barangay kagawad. At ang pinaka-importante, kapag napatunayang nagnakaw ka sa gobyerno, ay hindi ka lang makukulong. Ibabalik mo ang ninakaw mo, ibabalik ng pamilya mo ang itinago mo, ibabalik ng dami mo ang mga taong nagpapanggap na, di ba, ang pinangalan mo sa kanila, ibabalik ng kumpanya mo ang kontratang niluto mo. Walang sorry, walang political persecution, walang naninira lang sila. Walang for the Filipino people. Alam nyo, dahil sa bagong Pilipinas, kapag magnanakaw ka, hindi ka leader, hindi ka public servant, hindi ka idol. Hindi ka malakas, isa kang kriminal na nakabarong. Yun. Ito yung pagbagsak ng mga buhaya. Isang gabi, nanood ng isang bansa, no? Hindi teleserye, basketball, hindi beauty pageant, hindi chismis ng artista. Pinanood nila ang unang public trial broadcast ng mga opisyal na nagnakaw sa flood control projects. Sa screen, lumabas ang dating senador, ngumiti pa ha. Sanay kasi sa camera, sanay sa palakpak, sanay sa paawa. Sabi niya, ginawa ko po ito para sa bayan. Biglang lumabas sa screen ang drone footage ng probinsyanong nilubog ng baha dahil sa ghost project na yan. Lumabas ang dokumento, di ba? Lumabas ang bank transfer. Lumabas ang pangalan ng dummy contractor. Lumabas ang resibo. Lumabas ang mansyon. Lumabas yung anak na nag-aaral abroad gamit ang pera ng proyekto. Tapos lumabas din yung picture ng groundbreaking ceremony na may hard hat pa. Habang ang totoong project pala ay drawing lang. Grabe. Tapos tumahimik siya. Sabi ng judge, hindi ka hinatulan dahil kalaban ka ng administrasyon. Hinatulan ka dahil kalaban ka ng bayan. At doon sa harap ng buong bansa, unang beses naramdaman ng tao na may hustisya. Pero gumagalaw, no? Ito naman yung bagong storya ng mga squatter. Alam mo, sa lumang Pilipinas, may mga taong nagtayo sa lupang hindi kanila. May mga politiko namang ginamit sila bilang boto, may mga sindikatong kumita sa kahirapan, may mga leader na pinangakuan sila ng bahay bago eleksyon, tapos iniwan ulit pagkatapos. At dahil binigyan ng maling protection ng mali, abay lumakas ang loob ng iba. Tumira ka dyan, huwag kang aalis may karapatan ka. Pero sa bagong Pilipinas, malinaw ang sinabi ng gobyerno. Okay? May karapatan ka sa dignidad, pero wala kang karapatang agawin ang hindi sa iyo. Kaya ginawa nila ang dapat noon pa na dapat ay ginawa, no? Hindi demolition muna, hindi paawa muna, hindi ayuda muna. Una, trabaho. Pangalawa, murang pabahay. No? Pangatlo, maayos na transportasyon. Pang-apat, edukasyon and skills training. Pang-lima, disiplina. Ang mga informal settler ay inilipat sa maayos na vertical houses, mga housing communities na may trabaho na malapit, no? May eskwela, health center, daycare, palengke, police desk, library, internet. May train station pero may patakaran. Hindi pwedeng ibenta ang unit, hindi pwedeng ipaupa sa iba. Hindi pwedeng gawing negosyo ang libreng pabahay, no? Ang kakapal kasi ng mga hayop na nabigyan binebenta. Hindi pwedeng bumalik sa estero yung mga tao, nakakadiri. Ano pa sa mga daga, no? Hindi pwedeng gamitin ang kahirapan bilang lisensya para abusuhin ang batas. Sabi ng isang dating nakatira sa ilalim ng tulay, noon, akala ko ang gobyerno bibigyan lang
kami ng sardinas at bigas. Ngayon, binigyan kami ng direksyon. O, di ba? Doon nagbago ang bansa dahil ang tunay na malasakit, hindi yung kunwari kang tinutulungan. Di ba? Habang ginagawa ka namang alipin ng boto. Ang tunay na malasakit ay yung tutulungan kang tumayo, hindi manatiling nakaluhod. O, di ba? Kasi alam nyo, ang Pilipinas yung na parang, di ba? Sana parang Japan. Alam niyo, sa bagong Pilipinas, ang tren ang dumarating sa oras. Hindi Filipino time, hindi traffic kasi. Hindi, pasensya na po. Kapag 8:03 ang dating, 8:03 ang dating. Sa eskwelahan, tinuturo sa bata ang basic discipline. Linisin ang classroom, ayusin ang gamit, pumila na maayos. At ang importante, igalang ang oras. Igalang ang public space. No? Igalang ang kapwa, hindi dahil gusto nilang gawing Hapon or ang Pilipino. Kundi dahil gusto nilang ibalik ang respeto sa sarili. At sa mga lungsod, may bike lanes na hindi ginagawang parking, no? Parking lot. May sidewalks na hindi sinakop ng negosyo. May drainage na hindi barado ng basura. May public toilets na hindi trauma center. Adiri kasi mga toilet din eh. May parks na hindi tambakan at may ilog na hindi kulay kape ng pagsisisi. At ang pinaka nakakagulat, kapag may opisyal na nahuling mali ang ginawa, nagre-resign. Oo, resign. Hindi press con, hindi iyakan. Hindi, I serve at the pleasure of the president. Hindi dinideny yung allegations. Diba? Hindi fake news. Resign, sabi ng isang mayor noon. Diba? Hindi ako ang may-ari ng posisyon. Pinahiram lang ito ng taong bayan. Napaluha ang mga matatanda kasi matagal na nilang hindi narinig ang ganong klaseng leader eh. Ang Pilipinas na parang Singapore na tulad nito. Nasa Jewel ako ngayon. Sa airport nila. Sa bagong Pilipinas, mabilis ang gobyerno, ang birth certificate, online. Diba? Business permit, 1 day lang. Passport, on time. Driver's license, abay totoong card, hindi papel. National ID, abay gumagana. Tinatanggap. Taxes, simple. Government services, walang fixer. Ang bawat citizen ay may bayan ID app. Doon mo makikita ang benefits mo, taxes mo, medical records mo, mga records ng anak mo, business permits mo, at government transactions mo. Pero hindi para kontrolin ka ha, para hindi ka nalokohin. Yun. Dahil sa lumang Pilipinas, ang gobyerno ay parang maze. Sa bagong Pilipinas, ang gobyerno ay parang serbisyo. Malinaw, mabilis, at matalino. Ang mga opisyal, hindi artista. Hindi hari, hindi santos sa tarpaulin. Hindi anak ng dating presidente. Di ba? Palit-palit lang naman. May isa lang yung apelido. Hindi may-ari ng lungsod. Siya ay empleyado ng bayan. Kapag pumasok sila sa trabaho, walang convoy na parang may hinahabol na kontrabida. Walang wang. Walang bodyguard na kala mo, emperor, mga hayop na mga bodyguard yan. Walang special treatment sa airport. Di ba? Sa bagong Pilipinas, kapag public servant ka, mas mataas ang standard sa'yo. Hindi mas malawak ang privilege mo. No? So, ito yung gusto ko, yung pagbalik ng perlas eh. Ngayon, pagdating ni Lolo Andres sa Maynila, hindi niya makilala ang lungsod. Ang Pasig River, buhay na ulit, may mga isda na, may ferry, may riverside parks, may pinunta sa Iloilo, di ba? May esplanade, cafe, museum, clean walkways, may mga musicians, students, stretching the skyline. Ang eskolta muling naging sentro ng kultura. At ang Intramuros ay walang squatter, hindi lang tourist spot buhay na history classroom. At ang Manila Bay hindi lang sunset, malinis na baywalk na. Ang Quiapo hindi magulo, buhay, makulay pero maayos. At ang Divisoria organized. At ang EDSA may trees, train, and bus system that actually works. Napatingin si Lolo Andres sa apo niya. Paano nangyari ito? At sabi ng apo niya, simple lang Lolo, tugigil ang Pilipino
sa pagpili ng mga bobo at magnanakaw dahil lang at hindi lang dahil marunong lang umiti. Ay, napangiti si Lolo Andres. Yun lang. Hindi po. Tumigil din kami sa pag-idolize sa mga abusado. Tumigil kami sa pagboto dahil sa ayuda. Tumigil kami sa pagsasamba sa apelyido. Yan. Tumigil kami sa pag-romanticize ng kahirapan. Tumigil kami sa kasasabi ng resilient tayo habang ginagago tayo, no? Tahimik si Lolo. Dahil doon niya naintindihan, ang Pilipinas pala, hindi kulang sa talino. Hindi kulang sa yaman, hindi kulang sa talento, hindi kulang sa galing, no? Kundi kulang lang sa matinong sistema at mga mamamayang ayaw nang magpaloko, no? Ito yung kwento ng huling demonyo. Kasi akala ng lahat, tapos na ang laban ng makulong ang corrupt officials. Pero may isang demonyong hindi nakatira sa Senado, hindi nakatira sa Malacanang, hindi nakatira sa City Hall, hindi nakatira sa barangay. Nakatira siya sa isip ng ordinaryong Pilipino. Ang pangalan niya, Dugyot. Yung pwede na yan. Siya ang bumubulong. Okay na yan. Diskarte lang yan. Lahat naman gumawa niyan. Wala naman tayo magagawa. Basta may ayuda, ayos lang. Basta kilala ko, basta panalo ang manok ko. Basta may share. No? Basta may share ako. Alam nyo, yun ang pinakamahirap patayin. Kaya nagsimula ang bagong revolusyon. Hindi sa lansangan, no? Hindi sa baril, hindi sa sigawan. Sa bahay. Tinuruan ng magulang ang anak na huwag mandaya. Tinuruan ng teacher ang estudyante na huwag mangopya. Tinuruan ng barangay ang tao na huwag magtapon ng basura. Tinuruan ng simbahan ang tao na hindi sapat ang dasal kung kurakot ang binoboto mo. Tinuruan ng media ang tao na hindi manood kay Vice Ganda at kay Coco Martin. At hindi lahat ng viral ay totoo. Tinuruan ng bansa ang sarili na ang pagiging Pilipino ay hindi lisensya para maging pasaway. At isang araw, namatay ang demonyong, pwede na yan. Pinalitan siya ng bagong tinig. Dapat, tama, di ba? Yun, si dapat tama, ang bagong panatayan. Alam mo, sa bawat flag ceremony, hindi na robotic ang panunumpa eh. Ramdam na. Iniibig ko ang Pilipinas. Hindi lang sa salita, kundi sa pila, sa boto, sa buwis, sa basura, sa trabaho, sa oras, sa disiplina at sa katotohanan. Ang bata, alam ang ibig sabihin. Ang guro, naniwala ulit. Ang pulis, nagsisilbi ulit. Ang nurse, hindi na kailangang umalis para lang mabuhay. Ang magsasaka, may kita na. At ang artist, may respeto na. At ang scientist, may pondo na. Ang entrepreneur, may suporta na. At ang ordinaryong Pilipino, may pag-asa na. At ang politiko, takot na sa tao. Hindi dahil marahas ang tao, kundi dahil gising na ang tao. Okay? At ito ang Puchology lesson ko. Ang Pilipinas na maunlad ay hindi yan imposible. Pero hindi ito mangyayari sa wishful thinking lang. Hindi ito mangyayari sa sana all. Hindi ito mangyayari sa bagong slogan. Hindi ito mangyayari sa bagong muka na luma pa rin ang galawan. Mangyayari ito kapag pinatay natin ang demonyo sa sistema. Ang korupsyon, ang dynasty, ang palakasan, ang fixed culture, ang ayuda culture, ang squatter politics. Ang disiplina kapag alam mo, nasa abroad lang mentality, yung ganun. Pag nasa abroad, bait-bait nyo. Ang diskarte na ang totoong pangalan ay panlalamang. Ang resilient na ginagamit na pantakip sa kababayan at kapabayaan, no, ng gobyerno. Dahil ang tunay na tanong ay hindi kaya ba ng Pilipinas maging Japan o Singapore? Ang tunay na tanong ay kaya ba ng Pilipino
bitawan ang ugaling pumipigil sa Pilipinas. Wow, bigat na. Alam nyo kasi ang bansang hindi lang yan lupa mga bansa, hindi lang watawat ang bansa, hindi lang anthem, hindi lang history, ang bansa ay salamin. Kung magulo ang gobyerno, katulad na nangyayari ngayon sa Senado, may dahilan yan. Kung makapal ang mukha ng politiko, may bumoboto yan. Kung malakas ang magnanakaw, mas may pumapalakpak kasi dyan. At kung mabagal ang progreso, may nakikinabang sa pagkabulok. Pero sa kwentong ito, nagising ang Pilipino. At nang magising siya, nakita niya ang katotohanan. Hindi pala tayo mahirap dahil kulang tayo sa biyaya. Mahirap tayo dahil pinapayagan nating pamunuan tayo ng mga taong ginagawang negosyo ang bayan. Kaya sa bagong Pilipinas, hindi na santo ang politiko. Hindi na kawawa ang magnanakaw. Hindi na normal ang palusot. At hindi na cute ang pasaway. Hindi na badge of honor ang pagiging resilient sa problema. Dapat hindi naman nangyayari. At sa wakas, ang perlas ng silangan ay hindi na alaala lang. Bumalik siya. Mas matapang, mas disiplinado, mas malinis, mas makatao, mas Pilipino. At sa ilalim ng bagong araw, may nakasulat sa bawat city hall. Schools, train station, airport, at barangay hall. Alam nyo kung ano? Ang bayan ay hindi pag-aari ng politiko. Ang bayan ay pag-aari ng taong marunong nang lumaban para sa tama. At doon nagsimula ang tunay na kalayaan.